Lumaki si Sofia Ariana Sandoval sa piling ng kanyang dalawang kuya. Isang araw ay bigla na lang tumibok ang kanyang puso sa kanyang kuya Allen at doon nagsimula ang kanyang lihim na pagtingin para sa kanyang kapatid. Nalaman niya na half-brother pala niya to. Pilit niyang tinago ang damdamin na kanyang nararamdaman para sa kanyang kuya. Hanggang sa nabunyag ang isang lihim, hindi pala niya ito tunay na kapatid. Isang gabi may namagitan sa kanilang dalawa at inilihim ito ni Sofia. At dahil sa magulo nilang pamilya ay dinukot sila. At doon nalaman ni Sofia na may lihim rin na pagtingin sa kanyang kuya. Paano niya ipaglalaban ang kanyang pagmamahal? Kung sa mata ng batas ay magkapatid sila, may pag-asa kaya na magkaroon sila ng happy ending? Sofia, sumama ka na sa amin. Palagi ka nalang tumatanggi sa amin. Saad ng kanyang kaibigang si Jessa. Sorry talaga Jessa, pero hindi talaga ako mahilig pumunta sa bar. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Minsan lang naman. Please, birthday ko naman ngayon eh. Kahit ngayon lang. Saad pa nito sa kanya. Baka nandun ang kuya ko. Saad niya kay Jessa. Sino? Si Allen ba? Sigurado ako nandun siya pero isuot mo na lang ito para hindi ka niya makilala. Nasa legal age ka na at dapat nga may boyfriend ka na ngayon. Balak mo bang maging matandang dalaga? Masyadong stick ang isang mong kuya. Saad nito sabay abot ng isang maskara. Napatingin siya at nagdadalawang isip kung tatanggapin ba niya ito o hindi. Legal age na siya pero alam niya na magagalit ang kuya Allen niya kapag pumunta siya sa mga bar. Isa rin sa dahilan kaya kahit na nasa tamang gulang na siya hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Palagi kasing sinasabi ng kanyang kuya na dapat ipakilala niya manliligaw niya sa mga ito. Overprotective ito na para bang napaka-possessive na tao. Sa dalawang kuya niya si Kuya Allen niyang hindi siya gaanong kinakausap. Suplado ito sa kanya at palagi nalang galit kapag siyang kausap nito. Iniiwasan niya ito dahil tuwing nasa malapit ito'y bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang mali kaya umiiwas na lang siya. Ano na Sophie? Sasama ka na ba? Nainip na tanong ulit ni Jessa sa kanya. Ha? Sabi ko, sasama ka ba sa amin o hindi? Sige, sasama ako sa inyo. Nakangiti ng sagot niya. Yes, it's time to party. Sa wakas na kompleto din tayo. Sigaw ng mga kaibigan niya. Napangiti na lang si Sofia dahil sa tagal nilang magkakaibigan ay ngayon pa lang sila naging kompleto. Suot ng isang black na backless dress ay pumasok sila sa loob ng isang sikat na bar. Nang makita na nila ang iba nilang kasama ay nagsimula na rin ng party. Unang beses na iinom siya sa mga nakalalasing na alak. Pagbibigyan na niyang sarili niya ngayon. Ngayon lang naman kaya siguro okay lang. Lumalalim ng gabi't unti-unti na siyang nalalasing. Hanggang sa natanaw niya ang kanyang kuya Allen na nakikipag-inuman kasamang barkada nito at may mga babae din itong kasama. Sa inis niya ay inisang lagok niya ang alak na nasa baso niya. Alam niya na babaero ang kuya niya kaya nasasaktan siya tuwing nakikita niya na may iba itong hinahalikan. Nakaramdam na siya ng pagkahilo pero hindi niya to ininda. Naglakad si Sophie papunta sa gitna at sumayaw. Sumasabay ang katawan niya sa beat ng kanta. Nang mapagod na siya ay naglakad siya papunta sa banyo. Sofia, okay lang yan. Masakit talaga kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo. Kausap niya sa kanyang sarili. Lumabas na si Sofia at hindi niya inaasahan na hihilahin siya ni Allen. Hindi siya nagsalita dahil alam niyang makikilala siya ng kanyang kapatid. I like you. We can go to my place if you want. Tanong nito sa kanya. Tumango siya bilang sagot kaya mabilis siyang hinila ni Allen papunta sa kotse nito. Bago sila umalis ay siniil muna siya ng isang mapusok na halik. Nawala ang kalisingan ni Sofia sa ginawa ng kanyang kuya. Hindi niya kayang pigilan ang damdamin niya at pinagkaloob niyang kanyang sarili sa kanyang kuya. Kahit na alam niyang mali. Sorry kuya, pero mahal kita. Saad ni Sofia bago nilisan ang kondo ng kanyang kuya Allen. Sofia's POV. 18th birthday, suot ng isang magarbong gown ay nakaupo ako dito sa silid ko. Habang hinihintay ko na magsimula ang party. Ngayon ang 18th birthday ko. Hindi ko nais ng isang magarang party pero hindi pumayag ang mga kuya ko. Ang sabi kasi ni Kuya Garrett ay isang beses lang daw ang debut at gusto niya na maranasan ko rin to.
Mayaman ang pamilya namin pero ayoko sanang gumastos pa sila para sa akin. Happy birthday, Sofia! Malambing na sabi sa akin ni Kuya Garrett, nakakapasok lang dito sa silid ko. Thank you, Kuya, nakangiting sabi ko sa kanya. Dalaga ka na talaga, pero kahit na dalaga ka, huwag ka na munang magbo-boyfriend. Mag-enjoy ka na muna bago ka pumasok sa isang relasyon. At tuparin mo muna ang pangarap mo, saad sa akin ni Kuya. Opo, crush lang po muna sa ngayon, natatawang sabi ko kay Kuya. Anong crush? Napalingon kami ni Kuya Garrett sa may pintuan dahil narinig namin ang boses ni Kuya Allen. Nakasimangot na naman ito't parang galit na naman. Pagdating talaga sa akin na hindi siya ngumingiti. Palagi na lang siyang galit na para bang may malaki akong kasalanan na ginawa sa kanya. Naku Sofia, bawal pala kahit crush. Lalo na dumating ng tatay mo, kuya mo. Pabirong sabi ni Kuya Garrett. I'm serious kuya. Hindi siya pwedeng magka-crush dahil dyan nagsisimula ang lahat. Baka bigla na lang siya magka-boyfriend ng hindi natin alam. Seryosong gwapo mukha ni Kuya Allen habang nagsasalita. Bahala na kayong dalawa, lalabas na muna ako para puntahan si Alec. Paalam sa amin ni Kuya Garrett. Pagkalabas niya ay pareho kaming tahimik ni Kuya Allen, parang ayaw niya magsalita. At ganun din ako. Kakauwi lang niya galing sa Switzerland. Doon kasi siya nag-aaral at ngayon, nakagraduate na siya dito na ulit siya sa Pilipinas. Siya na kasing hawak sa company ni Daddy. Ayaw kasi ni Kuya Garrett dahil mas focus ito sa sarili niyang business. Ako naman ay walang balak na pumasok sa ganitong mundo. Gusto kong tuparin ang pangarap ko na maging isang fashion designer. Pero sa ngayon ay ang nais ni Mommy ang kinuha kong course. 5 years ago pang huli namin pagkikita ni Kuya Allen. Kaya mas lalong naging makisig at gwapong kuya ko. Sigurado ako na marami na namang babae ang umiyak sa kanya. Noon pa man ay habulin na siya ng mga kababaihan. Are you done checking on me? Tanong niya sa akin kaya napayuko ako bigla. Sorry kuya, nanibago lang ako. By the way, welcome home kuya. Sabi ko sa kanya. Thanks, suplado na sagot niya sa akin. Galit ka ba sa akin? Malungkot na tanong ko sa kanya. No, I'm not. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi na lang ako ulit nagsalita, baka uminit pang ulo niya kapag naging maingay o makulit ako. Mas okay na siguro na hindi na lang kami mag-usap. Walang pasabi siyang lumabas sa silid ko. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil hindi man lang niya ako binati. Okay lang Sofia, baka mamaya ka pa niya babatiin. Kausap ko sa sarili ko. Tuwing birthday ko hindi ko maiwasan na maging malungkot. Palagi kasing nakakalimutan ni Mommy. Wala rin siyang balak na batiin ako. Naintindihan ko naman. Kahit na gano'n ay mahal ko pa rin si Mommy. Kahit na hindi ko ramdam ang pagmamahal niya sa akin. Sofia, pigilan mo mga luha mo. Hindi ka pwedeng umiyak. Masisira ang makeup mo. Sanay ka naman na hindi binabati ng Mommy mo. Kaya bakit ka iiyak ngayon? Saway ko sa sarili ko. Kahit na gano'n ay masakit pa rin kasi talaga sa akin. Hindi ko nga alam kung makakarating si Mommy ngayon. Dito sa Manila gaganapin ang birthday ko, sa hotel na pagmamay-ari ng pamilya namin. Senyorita, magsisimula na pong party nyo, sabi sa akin ng isa sa mga staff namin. Sige po, bababa na po ako, sagot ko sa kanya. Tumingin ako sa vanity mirror ko para i-check ang mukha ko. So far ay maayos pa rin ang makeup ko. Tumayo na ako para lumabas na, kinakabahan ako, pero it's my big day kaya bumaba na ako. Habang pababa ako'y nakatingin sila sa akin. Karamihan sa mga narito ay mga kaklase ko noong high school ako at kasama na rin ang kasalukuyan kong mga kaklase. Nagsimula ng party at eat and roses na. Ang buong akala ko'y si Kuya Garrett ang huling kasayaw ko. Pero hindi pala siya dahil ang Kuya Allen ko pala. Nagkatinginan kaming dalawa. Ngumiti ako sa kanya pero siya seryoso pa rin. Hindi siya talaga kayang itagong emosyon niya. Pinapakita niya na parang naiinis siya sa akin. Happy birthday. Napangiti ako dahil parang ang lambing ng boses niya kahit na seryosong facial expressions niya. Thank you kuya, saad ko sa kanya. Ginawa kanyang kamay ko. Napaigtad ako dahil para ako nakuryente sa hawak niyo sa akin. Kaya binawi ko kaagad ang kamay ko. Are you okay? Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Yeah, I'm fine. Kabadong sagot ko sa kanya. Hindi ko alam pero bigla na lang lumakas at bumilis ang tibok ng puso ko. Ano bang nangyayari sa akin?
Bakit ba ganitong nararamdaman ko ngayon? Sunod-sunod na tanong ko sa sarili. Gusto mo pa bang sumayaw o ayaw mo na? Tanong niya sa akin. Gusto ko kuya, sagot ko sa kanya. Dahil sa naging sagot ko sa kanya, ay hinawakan niyang bewang ko para akong hindi makahinga pero pilit kong pinapakalmang sarili ko. Nagsimula na kaming sumayaw. Are you sure na okay ka lang? Tanong niya ulit sa akin. I'm okay kuya. Kuya, I miss you. Hindi ko alam kung bakit ko ba yun nasabi sa kanya. Nakita kong nagulat siya sa sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mata na napalunok siya. You miss me? Balik seryoso na ulit siya. Oo naman, matagal kang hindi nakauwi. Kaya namimiss kita. Hindi mo ba ako na-miss? Kinakabahan na sagot ko sa kanya. I miss you too. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi pero kagad din kaming tumigil sa pagsasayaw. Bumalik na ako sa upuan at para akong nawala sa sarili. Pasimple kong hinaplos ang kanang pisngi ko. Para saan bang halik na yon? Tumigil ka Sofia, bakit ka ba nag-iisip kung para saan ang halik? Baka nakalimutan mong kuya mo yon. Saway sa akin ng isang bahagi ng utak ko. Hindi ko na rin nakita si Kuya Allen. Inanap siya ng mga mata ko pero hindi ko na siya nakita. Hinayaan ko na lang dahil baka umalis na siya. Masayang mga kaibigan ko at pinilit ko rin na maging masaya sa araw ng birthday ko. Sofia, mauna na ako sa room namin. Inaantok ng baby Andrew ko. Paalam sa akin ni Kuya Garrett. Sige po, good night, baby Pogi. Ang pogi ng pamangkin ko, manang-mana kay Kuya. Nakijoin ako sa ingay ng kaklase ko. Gusto kong mag-enjoy, ngayon lalo na't birthday ko. Sofia, ipakilala mo naman kami sa kuya mo. Sabi sa akin ng isa kong kaklase. Sinong kuya? Si Kuya Garrett ba? Tanong ko sa kanya. Hindi siya, yung isa mong kuya, yung kararating lang. Sabi niya sa akin, si Kuya Allen. Oo siya nga, ang gwapo niya kasi. Gwapo rin naman si Kuya Garrett pero iba si Fafa Allen. Kapag naging jowa ko yun, bubuka ka kagad ako. Ang yummy kasi niya. Parang kinikilig pa na sabi niya sa akin. Wag na, baka magsisi ka. Babaerong kuya ko. I like playboy. Sagot niya sa akin na may pakindat pa. Ngumiti na lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Bahala siya kung gusto niyang maging isa sa mga babae ni kuya. Nagpaalam na ang iba kong kaklase na pupunta na sila sa magiging silid nila. Dito na rin kasi sa hotel matutulog ang mga bisita ko dahil gabing-gabi na. Good night friend, paalam ko kay Jessa. Dahil inaantok na ako. Good night, happy birthday ulit. I love you my super pretty na friend Sofia. Makulit na sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Hindi pa ako nakakabihis kaya medyo nahihirapan ako sa gown ko. May kabigatan din kasi ito kaya dahan-dahan lang ang bawat hakbang ko. Pero habang paakyat ako pabalik sa room ko, ay hindi ko inaasahan na makikita ko. Si Kuya Allen is kissing a girl. Hindi lang basta halik dahil kulang na lang magtalik na sila dito sa hallway. Napatigil ako sa paglalakad at wala sa sariling nakatingin sa kanila. May kirot akong nararamdaman sa puso ko pero kagad ko rin itong sinupil. Sophie, mabilis akong tumakbo papasok sa room ko dahil ayaw ko nang istorbohin sila at baka bulyawan niya lang ako. Kailan ka kaya magbabago kuya? Wala sa sariling tanong ko sa kawalan. Pagpasok ko sa room ko dito sa hotel ay kagad akong sumampa sa kama. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako. Tumayo ako para hubarin ang suot kong gown. Pero biglang may nag-doorbell kaya naglakad ako papunta sa may pintuan para silipin kung sinong nasa labas. Kuya Allen, bumungad sa akin ang kapatid ko na ngayon ay banggulong buhok at alam ko na kung bakit. Malamang isinabunutan siya ng babaeng kasama niya. Dire-diretso lang siyang pumasok sa loob sabay sampa sa kama ko. Dito ako matutulog. Sabi niya sa akin, nabigla ako sa sinabi niya pero hindi ko pinahalata sa kanya. Gusto ko sanang magtanong pero nakita kong maleta niya na nandito. Hindi ba sila natuloy kasama niyang babae? Tanong ko sa sarili. Okay po, pagpayag ko dahil wala naman ako magagawa. Hindi ka ba nahihirapan sa damit mo? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Tanong niya sa akin. Magbibihis na po, matulog ka na dyan kuya. Sagot ko sa kanya. Okay, tipid na sagot niya sa akin at hinubad niyang damit niya. Topless na siya ngayon. Kaya umiwas ako ng tingin, hinayaan ko na lang siya. Medyo nahihirapan ako dahil hindi ko maabot ang zipper na suot kong gown. Pero bigla ako naliga sa kinatatayuan ko dahil
Nasa likuran ko na si kuya at binababa na niya ang zipper ng gown ko. Magbihis ka na, pagkatapos ay matulog ka na din. Mauna na ako dahil may jet lag pa ako. I'm tired. Seryoso na naman siya. Thank you kuya. Sabi ko sa kanya at mabilis akong nagbihis ng pantulog kong damit. Suot kong cute kong pajama. Naghilamos muna ako bago ako tumabi kay kuya. Naaalala ko noong maliit pa ako ay palagi ko siyang katabi. Siya kasi nagbabantay sa akin kapag walang nani ko. At ngayon binata na talaga siya, kaya medyo nakakailang na pero ako lang naman ang nakakaramdam nito hindi si kuya. Tulog na siya ngayon at halatang pagod na pagod siya sa biyahe. Ano kayang nangyari sa kasama niya kanina? Hindi kasi maalis sa isipan ko na saksihan ko. Ngayon ay napapaisip ako. Paano na ako kapag nag-asawa na sila? May iwan na ba akong mag-isa? Kaysa mag-isip ng mag-isip ay natulog na rin ako. Niyakap kong kuya ko dahil sobrang miss ko na talaga siya. Nagising ako na magkayakap pa rin kami ni Kuya Allen. Bumangon ako dahil nagugutom na ako. Napangiti ako dahil nag-text sa akin si Kuya Garrett. Why are you smiling? Tanong sa akin ni Kuya, kaya napalingon ako sa kanya. Good morning Kuya. Morning. Walang ganang sagot niya sa akin, napalabi na lang ako. Hindi ko alam pero nasasaktan talaga ako sa treatment niya sa akin. Cold-hearted na ba talaga siya? Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bakit ka nakangiti at sinong lalaking kausap mo? Alam kong lalaki ang kausap mo. Tanong pa niya sa akin. Kuya, masyado kang seryoso. Si Kuya Garrett lang pong kausap ko. Baka maging matandang dalaga naman ako niyan. Hindi ba talaga ako pwedeng magka-boyfriend? Pabiro na tanong ko sa kanya. Hindi, kapag sinabi ko na hindi, malamig na sagot niya sa akin. Paano na ako kapag nagkaasawa na kayo? Mag-isa na lang ba ako? Hindi na nga ako mahal ni mommy. Ayaw mo pa na may magmahal sa akin. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ewan ko ba pero bigla na lang ako naiyak. Pero kagad ko rin pinunasan ng luha ko. Alam ko naman na sa aming tatlo'y si Kuya Allen ang paborito ni mommy. Kaya kahit na umiyak ako'y baliwala lang sa kanya. Lalabas na po ako. Nagugutom na po ako eh. Paalam ko sa kanya at mabilis akong pumunta sa buffet area ng hotel namin. Gutom ako pero bigla ako nawala ng gana. Kaunti lang ang kinain ko. Tumawid ako para pumunta sa Korean store. Gusto ko kasing kumain ng Korean ramyun. Habang nakaupo ako dito sa loob ng store ay natanaw ko na paalis ng kotse ni Kuya. Hindi ko talaga alam kung bakit sobrang lamig ng pakikitungo sa akin ni Kuya Allen. Ang sakit lang kasi sa puso na para bang si Kuya Garrett lang talaga nagmamahal sa akin. Sobrang sakit sa puso ko na para akong hindi kasapi ng pamilya namin. Kumain ako, tinayaan kong sarili ko na maalis ang lahat ng tampo ko. Masyado na akong kinain ng K-pop at K-drama kaya kahit sa mga pagkain ay gustong gusto ko rin. Eto ang comfort food ko tuwing malungkot ako. Laking pasasalamat ko dahil isang linggo kaming walang pasok. At kaya ako nakangiti kanina dahil uuwi kami ni Kuya Garrett sa asyenda. Gusto ko magbakasyon bago ulit ako pumasok sa school. Sobrang hirap para sa akin kumuha ng kursong hindi ko naman talaga gusto. Pero ginagawa ko pa rin ang best ko dahil alam ko magagalit sa akin si mommy kapag bumagsak ako. Ayoko maging failure sa paningin niya. Kaya I push myself very hard para sa mommy ko. Bumalik na ako sa hotel room ko para kunin ang mga gamit ko dahil babalik na ako sa condo unit ko. Pero ngayon ay kasama ko na si Kuya Allen. Dahil noon pa man ay share na kami doon. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ay may nakita kong note sa side table at may kasamang card. Happy birthday, this is my present for you. Buy anything you want. This is your card. I'm sorry, Kuya Allen. Basa ko sa nakasulat na note na iniwan niya. Napangiti naman ako. Hindi ako makapaniwala na may sarili na talaga akong card. Hindi naman ako magastos pero iba pa rin kapag may card na ako't hindi ko na kailangang humingi kay Kuya Garrett. Bago ko umuwi sa condo namin, bumili muna ako ng mga sangkap para sa lulutuin kong ulam para sa dinner. Gusto kong ipagluto si Kuya kahit na hindi ko alam kung uuwi siya mamaya ng maaga. Naglinis muna ako dito sa living room bago ko nagpa siyang magluto. Sobrang saya ko dahil pakaramdam ko magiging okay na kami ni Kuya Allen. Habang nagluluto ako ay nagpadala ako sa kanya ng text message. Me, Kuya, sana umuwi ka ng maaga. Gusto kitang makasama sa dinner. Kuya Allen. Hindi ako sure kung maaga ako makakauwi. Pero susubukan ko. Basa ko sa reply niya. Okay lang kahit late basta ang mahalaga ay umuwi siya. Iinitin ko na lang mamaya kapag nakarating na siya.
Pagkatapos ko magluto sa silid ko naman ako naglinis. Panay din ang tingin ko sa orasan dahil inaabangan ko si kuya. 9:00 na pero wala pa rin siya. Hanggang sa narinig ko na tumunog ang pinto kaya mabilis akong lumabas para salubungin siya. Bakit gising ka pa? Tanong niya sa akin habang naguhubad ng coat niya. Hinintay po kita. Sagot ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa kusina para initin ang ulam na niluto ko. Hindi ka pa kumain? Tanong niya sa akin. Hinintay kasi kita. Wag mo na akong hintayin. I mean, sa susunod kumain ka na. Magugutom ka niyan. Sabi niya sa akin. Malungkot pong mag-isa kuya kaya kahit late ay hihintayin kita. Sabi ko sa kanya at nilagyan ko na ng pagkain ng plato niya. Tahimik lang kami kumain. Pagkatapos ay ako nang naghugas ng mga plato. Bago ako pumasok sa silid ko lumapit muna ako kay kuya. Good night kuya. Nakangiting sabi ko tinalikan ko siya sa pisngi. Good night. Hindi ko alam pero nakita ko bang ngumiti siya sa akin. Mabilis akong pumasok sa silid ko. Hindi ko alam pero iba talagang epekto ng ngiti niya sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko dahil para na namang may mga nagkakarirahan sa loob. Sabi ka lang sa atensyon ng kuya mo, kaya ka ganito, wala kang dapat maramdaman para sa kanya. Kasi magkapatid kayo. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya ay dahil yun sa pagmamahal mo sa kapatid mo. Kausap ko sa sarili ko. Alam ko mali itong naiisip ko kaya kailangan ko kagad supilin. Hindi maaaring mga tumatakbo sa isipan ko. Kasalanan ito sa mata ng Diyos. Kinabukasan ay dinaanan ako ni Kuya Garrett dahil uuwi na kami sa asyenda. Ako humawak sa pamangkin ko. Sobrang cute niya talagang nakakagigil siya. Masaya kami nagkwentuhan ni Kuya. At na makarating na kami sa asyenda ay kaagad kong hinanap si Mommy. Sobrang miss ko na talaga siya. I miss you ma'am. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ano ba Sofia? Bitawan mo nga ako. Nairita na utos niya sa akin. Sorry ma'am. Saad ko sa kanya. Huwag mo na akong yayakapin ulit ha. Saad niya sa akin. Opo, sorry ma'am. Let's talk. Seryosong sabi ni kuya. Sofia, iwan mo na muna kami. Utos sa akin ni Kuya Garrett. Umalis ako at iniwan ko silang dalawa. Pero hindi ko alam dahil may kung anong tumutulak sa akin na bumalik doon sa kanila. Nagdalawang isip pa ako pero sa huli bumalik din ako. Habang pabalik na ako sa kanila naririnig kong malakas na sigawan ni Kuya at Mommy. Kaya kinabahan ako. Patakbo akong lumapit sa may pintuan pero para rin akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig ko mula sa kanila. Nakatayo ako dito sa may labas ng pintuan, tahimik na umiiyak habang nakikinig sa kanilang dalawa. May hirap po ba talagang pumunta sa Maynila, ma'am? Tanong ni Kuya Garrett kay Mommy. Bakit naman ako pupunta doon? Para ano? Ma'am, birthday po ni Sofia. Kahit naman po sana pakitang tao ay ginagawa nyo. Saad pa ni Kuya. Wala akong pakialam. Pwede ba hayaan mo ko? Ni minsan po ba hindi niyo talaga siya tinuring na anak? Ramdam kong hinanakit ni Kuya. Ano na naman to Garrett? Galit na tanong ni Mommy. Just answer my question, ma'am. Sa tingin mo ba talaga ay mamahalin kong bastarda na yan? Hindi ko siya mamahalin dahil siyang nagpapaalala sa kataksilan ng ginawa ng daddy mo. Sigaw ni Mommy. Pero mahal ka niya. Kahit na hindi mo siya mahal ay mahal ka ni Sofia. Hindi mo pwedeng kalimutan ang lahat? Wala siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan ang ginawa sa'yo ni daddy. Kaya sana mahalin niyo rin siya. Kahit na hindi na bilang anak. Kahit bilang tao na lang. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Lumabas ka na. Utos ni Mommy kay Kuya. Mom, leave now. Leave! Mula sa pagiging kalmado hanggang sa sumisigaw na si Mommy. Nanatili ako nakatayo dito sa labas ng pintuan. Hindi ko kayang ihakbang ang mga paa ko. At nang lumabas si Kuya ay nagulat siya dahil nakita niya ako. Sumenyas ako sa kanya na huwag siyang maingay. Habang puno ng luhang mga mata ko, hinila ko ni Kuya Garrett papunta sa may kwarto niya. Sofia, Kuya, totoo ba ang lahat na narinig ko? Naiyak na tanong ko sa kanya. Sofia, malungkot na sambit niya sa pangalan ko. Totoo ba? Hindi ako anak ni Mommy? Kuya, can you tell me the truth? Please? Sabi ko sa kanya. Sofia, listen to Kuya. Kahit na ano pang sabihin ko sa'yo, lagi mong tatandaan na mahal kita at kapatid kita. Ikaw ang kapatid ko. Umiiyak na sabi ni Kuya sa akin. Kaya ba hindi ako mahal ni Mommy? Kaya ba galit siya sa akin? Sino po bang Mommy ko? Sunod-sunod na tanong ko kay Kuya habang umiiyak. Patay ng Mommy mo. Nagpakamatay siya. Ang totoo kasi niyan ay ninakaw ka lang ni Daddy at pinalabas niya na patay ka na.
Hindi ko inaasahan ang malalaman ko. Ibig sabihin na wala na pala talaga akong mommy. Ano pong pangalan ng mommy ko? Carmina Benzon. Sagot niya sa akin. Benzon, kaano-ano niya si Zorin? Tanong ko sa kanya. Pamangkin niya si Zorin at si Maria ang babaeng mahal ko. Malungkot na sagot sa akin ni Kuya. Kuya, promise me, hindi mo sasabihin kay mommy na alam ko ng totoo. Promise me. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Kung yan ang gusto mo, sagot niya sa akin. Thank you, Kuya. Thank you for loving and accepting me. Thank you so much. Umiiyak ako habang yakap ko si Kuya Garrett. I love you, bunso. Palagi mong tatandaan na mahal ka ni Kuya. Sa sinabi ni Kuya, mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Lumabas na si Kuya, tinayaan niya ako mapag-isa. Umiyak ako ng umiyak. Ngayon ko lubos na naintindihan ng lahat kung bakit gano'n na lang ang pagtrato nila sa akin. Si Mommy at si Kuya Allen. Kaya pala galit sila sa akin dahil bastarda ako. Anak ako sa labas at sa babaeng kinamumuhian niya. Pinunasan kong luha ko. Kinuha kong bisikleta ko at pumunta ako sa treehouse na ginawa sa akin ni Kuya Allen. Mula dito sa itaas ay natatanaw ang malawak na pagmamay-ari ng pamilya namin. Kahit pala anong gawin ko hindi talaga magiging sapat para kay Mommy. Dahil hindi niya ako anak. Sa ngayon ay nais kong ilabas ang sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Gusto kong ilabas ang lahat para kahit na papaano ay gumaan naman itong dibdib ko. Ano bang kasalanan ko? Bakit ba ako? Bakit? Sigaw ko. Mahirap ba akong mahalin? Ano bang dapat kong gawin para tanggapin niyo ko? Minahal ko siya, inintindi ko siya kasi ang buong akala ko'y mami ko siya. Pero bakit? Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Ginawa ko naman ang lahat ng gusto niya. Pero kulang pa rin. Si Kuya Allen, half-brother ko lang siya. Alam niyang lahat at ako lang hindi nakakaalam. Hindi ko na malayo na nakatulog na pala ako sa sobrang pag-iyak. Nagising lang ako dahil naramdaman ko na may tao dito sa treehouse. Nang imulat ko mga mata ko, ay bumungad sa akin si Kuya Allen. Bakit dito ka natulog? Tanong niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi ako sumagot. Sofia, may problema ka ba? Umiiyak ka ba? Tanong niya ulit sa akin. Galit ka din ba sa akin? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Hindi, bakit? Bakit yan ang tanong mo sa akin? Nagtatakang tanong niya sa akin. Pwede mong aminin sa akin, pwede mong sabihin na galit ka sa akin. Alam mo, di ba? Alam mo? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tanong niya sa akin. Kaya ba malamig ang pakikitungo mo sa akin dahil galit ka at dahil hindi mo ko tanggap? Hindi mo ko tanggap bilang kapatid mo kasi ibang mami ko ang isa kong bastarda. May hinanakit na tanong ko sa kanya. Natigilan siya at alam ko na hindi niya inaasahan na malalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Lumapit siya sa akin at tinawakan niyang kamay ko, pero kagad kong nilayo ang sarili ko sa kanya. Let me explain, aniya sa akin. Don't bother yourself to explain. Hindi na kailangan, Kuya. I fully understand. Ako kasing dahilan kaya nasirang pamilya niyo. Dahil anak ako ng kabit ni Daddy. Anak ako ng isang baliw at anak ako ng babaeng minahal ni Daddy. Mas ma-appreciate ko kung itatago mo na alam ko ng lahat. Sabi ko sa kanya at mabilis akong bumaba sa treehouse namin. Sumakay ako sa bisikleta ko at umuwi na sa mansyon. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Gusto ko nang lumayo dito kahit ngayon lang. Kuya Garrett, pwede mo ba akong ibili ng kondo? Lakas loob na hiling ko kay Kuya. Hindi ako mahilig magpabili ng kahit na ano, pero ngayon ay alam ko na kailangan ko na to. Okay, kailangan mo na ba ngayon? Sana, Kuya. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Okay, nakangiti rin na sagot sa akin ni Kuya at ginulo niyang buhok ko. Hindi na ako nagtagal sa asyenda. Bumalik na ako sa Maynila at doon ako dumiretso sa kondong binili ni Kuya para sa akin. Simula ngayon ay magpapalakas na ako para kapag dumating ang araw na ako na lang mag-isa'y kakayanin ko. Dahil si Kuya Garrett lang naman ang meron ako. Siya lang ang nagmamahal sa akin. Sa mga sumunod na araw ay pumunta ako sa puntod ni Daddy. Hi Dad, sorry po kung ngayon lang po ko ulit nakapunta dito. Kakatapos lang po ng 18th birthday ko. Masaya siguro ko nandito ka Dad. Alam ko na pong totoo, hindi po pala ang tunay na anak ni Mommy. Kaya pala ibang treatment niya sa akin. Kaya pala mas malamig pa siya sa yelo. Di ba Dad, mahal mo ko at mahal mong Mommy ko? Kayong dalawa, hindi ko man lang kayo nakasama o nakilala. Kung buhay pa po kayo. Magiging one happy family po kaya tayo?
Nararanasan ko po kaya na mahalin ng isang ina? Tanong ko sa kanya. Marami akong tanong pero alam ko naman na hindi na niya masasagot. Gusto ko pa rin na sabihin sa kanya. Gusto kong bawasan ng mga tanong sa utak ko. I love you, Dad. Saad ko sa puntod niya bago ako umuwi sa kondo ko. Simula nang malaman kong totoo, hindi na ako gaano nakikipag-usap sa kanila. Nilayo ko rin ang sarili ko kay Mom at Kuya Allen. At sa mga araw at buwan, na dumadaanin nasanay na lang din ako. Nasanay na ako na ganitong buhay ko. Para hindi maghinala si Mommy, nag-aral pa rin ako. Bala ko pa rin tapusin ang kurso na nais niya para sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Kuya Allen. Hindi ako nakikibalita kay Kuya Garrett. Pauwi na ako ngayon at nag-aabang ako ng masasakyan. Hatid na kita, Sophie, sabi sa akin ni Rafi. Naku, wag na, maabala pa kita. Nahiyang sabi ko sa kaklase ko. Hindi naman, doon din naman ang daan ko. Sagot niya sa akin. Okay po, ikaw pong bahala, sagot ko sa kanya. Hinayaan ko na hihatid niya ako. Mabait si Rafi at matagal ko na siyang kilala. Simula high school ay magkakilala na kami. Habang nasa daan ay nagkakwentuhan kami kaya hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami sa place ko. Salamat sa paghatid ha, ingat ka. Nakangiting sabi ko sa kanya. You're welcome, Sophie. Nakangiting sabi niya kaya ngumiti din ako. Hinintay ko na muna na makaalis na siya bago ako pumasok sa loob ng building. Pero natigilan ako dahil nasa harapan ko si Kuya Alan na madilim ang muka. Alam ko na galit siya, nakakuyom ang mga palad niya. May boyfriend ka na ba? Seryoso na tanong niya sa akin. Wala po kuya, kaibigan ko lang po siya. Sagot ko habang papasok kami sa loob ng elevator. Kaibigan na? Hindi mo kailangang maniwala kung ayaw mo. Hindi ko alam pero bigla na lang uminit ang ulo ko. Alam ko na hindi siya naniniwala sa akin at ayoko na mag-explain pa. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ka pwedeng magka-boyfriend? Pwede ba hayaan mo na lang ako sa buhay ko? Hindi rin naman ako nangingialam sa'yo eh. Hindi ako robot na pwede niyo na lang kontrolin. May sarili din akong buhay. Gusto ko rin maging masaya. Sigaw ko sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nagulat siya sa akin. Mahal kita kuya, pero kailangan kitang mahalin sa sarili kong paraan. Dahil hindi tayo pwede. Dahil kapatid kita at alam kong mali itong nararamdaman ko para sa'yo. Umiiyak ako nakatingin sa kanya at hindi ko kayang isatinig ang nasa isipan ko. Sofia, please hayaan mo ko maging masaya sa buhay ko. Saad ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa elevator. Anong mangyayari ngayong alam na ni Sofia tungkol sa pagkatao niya? Ano ang gagawin ni Allen ngayong tila lumalayo ng dalaga sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.